Nasa 40,000 manggagawa ang nawalan ng trabaho matapos i-ban ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga pogo dahil sa mga umano'y iligal na gawain. Kabilang dyan ang mga manggagawa sa ininspeksyon ng DILG na Pogo Hub sa Kawit, Cavite. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, katatapos lang inspeksyonin ni DILG Secretary John Vic Rimulya, di ba pang matataas na opisyal ng gobyerno itong Pogo Hub dito sa Kawit, Cavite. Ito ay para ipakita na hindi na talaga nag-ooperate itong pinakamalaking Pogo Hub sa bansa. Alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos. Inikot nila ang mga dormitoryo, pinasok din ang mga gaming area. Pagkatapos ay pinadlock na ito. Ang pagpunta sa Pogo Hub sa Island Cove ay pangako ni Rimulya nang siya ay umupo bilang DILG Secretary. Dating pagmamayari ng pamilya Rimulya ang Island Cove bago na ibenta noong 2018 at gawing Pogo Hub. 15,000 empleyado ang nawala ng hanap buhay dahil sa pagsasara ng Pogo Hub dito sa Island Cove. Sa pangkahalatan, sabi ng PAGCOR, 40,000 ang displaced workers sa buong bansa dahil sa pagban ng Pangulo sa lahat ng Pogo. Nagtutulungan daw ang DOLE at DTI para mahanapan ng hanap buhay ang mga apektadong manggagawa. Hindi pa alam ng may-ari ng Pogo Hub kung ano na ngayong gagawin sa 30 hectares na ari-arian na merong 57 buildings. Bukas daw sila sa anumang proposal mula sa pamahalaan. Ang sunod namang tututukan ng gobyerno ay ang mga patagong operasyon ng iba pang Pogo. May mga ugnayan na raw ang PAOK sa mga local government units para malaman kung may mga nagtatagong Pogo sa kani-kanilang lugar. At yan ang latest mula rito sa Kawit, Cavite. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, June Veneracion.